Gayunpaman, ang mapayapa at mainit na panahong ito ay hindi nagtagal. Ang kondisyon ng may-ari ay biglang lumala at kailangan nilang sumailalim sa operasyon kaagad. Tiningnan ng aso ang nakaimpake na malheta at balisa. Napagtanto niya na baka matagal na mawawala ang may-ari. Sa wakas, inilagay ng aso ang paborito nitong laruan sa malheta. Mula nang umalis ang may-ari, ang aso ay naghihintay sa hindi mabilang na araw at gabi sa pintuan. Ngunit gayunpaman, hindi nito nakita ang mukha ng may-ari. Mag-isa itong gumala sa bakanting silid, nakatulog lamang sa pamamagitan ng pagsinghot sa naiwang kumot ng may-ari. Sa kabutihang palad ay naging maayos ang operasyon. Ngunit kailangan ng may-ari na manatili sa ospital para sa recovery. Ang aso ay hindi pa nahiwalay sa may-ari ng ganoon katagal. Ang matagal na pananabik ay naging dahilan upang ito ay pamayat at sabik itong tumahal sa bahay. Upang maibsan ang pananabik, nakipag-video call ito sa may-ari. Nang makita nito ang may-ari sa screen, pagkatapos ng maraming araw ng paghihiwalay, tuwang-tuwa itong tumayo na gustong yakapin siya. Gayunpaman ang kanyang kamay ay nakataas sa hangin, hindi mahawakan ng minamahal na may-ari. Dinala niya ang paborito nitong larwang bola, tila gustong ibigay bilang isang mahalagang regalo sa may-ari. Ang kanyang hopeful gaze ay naayos sa screen ng cellphone. Ang may-ari ay pinalabas mula sa ospital at bumalik sa bahay. Ang buntot ng aso halos kumawala sa kaligayahan. Dinala ng may-ari ang larwang bola na umaasang laruin ang aso, ngunit nakakagulat na tumanggi ang aso. Naintindihan nito na mahina pa ang may-ari pagkatapos ng operasyon. Ipinatong ng aso ang ulo nito sa may-ari at nakatingin sa kanya ng buong pagmamahal na umaasa sa kanyang mabilis na paggaling.